I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark secret night. And I think to myself, what a wonderful world. Cesar! Parin Cesar. Hi, Tay! Cesar! Cesar! Tay! Brother Cesar. Hello po, Brother Cesar! Hi, Cesar! Cesar! Kuya Cesar! Cesar! Kuya Cesar! Tio Cesar! Tay! Kuya Cesar! 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 Tito Cesar! Hi, Cesar! Kuya Cesar! Mang Cesar! Cesar! Tay! Hello, Sir! Tatay! I see friends shaking hands, saying, how do you do? Bilang Lupon, si Mang Cesar, napaka-religious kasi niya. So, yung mga nahihiring nila, parang nahihiya ng mag-away-away. Bilang kaklase si Cesar, marunong makisama, maalam makipagkaibigan, mabait na tropa. Yan si Cesar. Lahat ng magandang adjectives, masasabi mong nasa kanya. Aba, napakahusay na pinsan yan. Walang sasabihin sa yung hindi para sa ikabubuti mo. Bilang Pangulo ng ating samahan ng kooperatiba, ay talagang matyaga. Bilib ako talaga sa iyo, Pat, at napakasipag mo. Ang dedikasyon niyo po ay hindi na po matatawaran. Yung time na binibigay niyo kay Lord mula pa noon, nung nakilala po namin kayo sa The Living Waters, hanggang dinala po tayo sa Family Foundation Ministry. Anytime, kahit wala po si Sister Tita, lagi kayong naroon. Kahit masakit ang balakang. Amen! Isa na po kayong haligi din ng The Living Waters. Family Foundation. At ng Family Foundation po. Si Brother Cesar ay isa sa mga itinuturing kong haligi sa gawain ng The Living Waters dahil napakatyaga niya sa pagsunod sa kanyang tungkulin. Kahit malayo, kahit masakit na yung mga bewang niya, pagka tinawag siya ni Lord, talagang pupunta siya. Ayan, si Kuya Cesar. Napakabait na tao yan. Ikaw ay napakabait na pinsan. Ikaw ang pinakapaborito kong bilas dyan sa Batagbak. Oh, masaya ka na nun, ano? Bilang kabat, wala akong masasabi sa kanyang masama. Mabait si Cesar. Bilang isang kaibigan, si Cesar ang masasabi ko ay isang mabuting tao, gagalang-galang, nire-respeto ng lahat. Bilang kapisan at kapatid na rin, mabait naman yan at masunurin. Pag inuutusan mo, okay lang siya. Ang aking kapatid na panganay na mabait din sa akin. Kaya lang ngayon, medyo makulit. Ang turing ko naman sa kanya ay parang kapatid ko na dahil wala akong kapatid na panganay ay siya ang panganay naming pinsan. Bilang pinsan ko, Cesar, maganda ang aming samahan nung siya'y kapisan pa namin. Subalit, hindi ko ito matapos maalaala kapag ikaw nakikita ko. Yun. Si Kuya Cesar, bilang pinsan, siya ay lumalagay na isang matandang kapatid. Napaka-supportive niya sa amin, hindi mapagmataas. Kahit yan ay maliit, nang malaki ang kanyang puso bilang pinsan. Tatay, hindi kami medyo sweet ni tatay, pero yung pagkatatay niya sa akin, parati siyang nag-a-advise. Yung mga general advice na napakabait kayo, may problema kayo mag-asawa, huwag kayo matutulog ng mag-aaway, etc. Ganun si tatay sa akin. Si tatay, isang tahimik, seryoso na tatay para sa akin. Si tatay, para lang kapatid namin. Saka sobrang bait kay sa kaibigan, sa mga pinsan. Lagi lang siya nakangiti. Minsan galit na, nakangiti pa rin. Saka napakalabing niya sa mga apo niya. Si tatay, bilang tatay, Jeff Brooks, happy-go-lucky. Gusto niya lang lagi masaya. Sometimes, i-discipline ka niya kapag over na. But kapag hindi pa,
okay lang, cool lang siya sa lahat. Kasi gusto niya lang laging masaya. Pagka kayo'y natutulog ni nesting, kayo parehong naihi sa banig, ay nilululo ni nanay ang banig at kayo hinahataw ng banig at kayo nakapul na kaya po sa haligit kayo iyakan. Sabi ka, maglinis ka, Cesar, magwalis. Ganyan, walisin mo lahat ng harapan. Ang sabi pa nga niya, kawasa iga at pati sa kapitbahay, sa kaka-Andre. Ay di, nagtawa na kami dahil sabi, pati ba naman yung sa kaka-Andre? Nagpapasal ako sa UA dahil meron akong gustong puntahan doong ay ano ba't ang nadatakpo ko ron si Cesar sa bilyaran. Nagbibilyar kami, hindi naman marunong parehas. Eh, ang ginawa ko, tumalon ako doon sa bintana at nakita ko may nakataob na drum. Kikiyo Cesar yun. Pagtalong ko nabutas yung drum, nakataob Ayun, kinabukasan, wala siya magamit. Nung lasing din siya noon, pumihi siya sa aparador. Naiyan yung mga damit. May kasama doon na nakatira kinakakang Memo. Parang gustong maligaw doon sa kasama kong si Tia Sening. Sabi naman ni Cesar, ay, hindi pwede yan. Hindi pwedeng ligawan yan. Kamag-anak namin yan. Kada po, meron kami mga gathering, lalo na po pag-seminar ng Family Foundation at may toka silang mga pagtuturo. Lagi po may pasabog si Brother Cesar na nagbibigay ng kagalakan po sa lahat ng kapatiran. Kaya ako tinagurian namin congressman yan kasi habang nagtuturo, nagtatalumpati po. Siya lang ang may ganon. Noong araw nangangaroling kami Sabi ko huwag na kayong kumanta at maliit ang ating aginaldo pagka nakanta kayo. Minsan, maraming mga bata na nasa harapan niya. Ang ginawa niyan, nagawa yan ng magic. Ang wallet niyan, nagiging apoy. Kaya ang mga bata'y takang-taka, tawanan paano daw nagagawa yun ni Kuya Cesar. Kaya yun, napakasayang sandali, lalo na nung nakita ko ng personal at actual. Hi, Kuya Cesar! Kasi nung kami ay nagsaseminar, bakit merong downy sa kanyang bulsa? Yung pala, itong downy na ito na siya magpapaalala sa kanya na ang tungkuling gagampanan niya bilang ama sa tahanan, unang-una yung paglalaba. Nung ikasal kayo, nag-honeymoon kayo sa Sierra Grande. Ewan po ba, ba't sabi ni Junior, puntahan natin si Tita at Cesar. Sumama naman ako. Alam mo ba, nag-chismis ako sa Sinaliw. Nasabi, nag-honeymoon na rin daw kami sa Sierra Grande. Nung kagawad pa lang ako, alam ko napagalitan siya nila Kuya Jojit, nila Kuya JJ about it. Nag-costume ba siya nung outing na naka-diaper si Lupon? Marami. Actually, isa lang to siguro. Hindi ko alam kung nakakatawa, nakakalungkot, pero yung nagbakasyon ako nung bata ako, kasama si tatay lang sa Matagbak. Wala akong kasamang kapatid ata that time. Naiwan ako dun sa bahay, mag-isa. Tapos after nun, parang nalungkot ata ako, nagkasakit ako. Yun, hindi ko makakalimutan. Parating na kwento ni nanay, hindi ko na-realize hanggang matanda na ako. Pag sinusundo ako sa school, yung mga classmate ko sumusundo, mga kotse, mga gandang kotse, mga Mercedes. Si tatay susundo sa akin yung ingay na karag-karag na jeep. Nung time nang pa-check up siya, yun nga nakita mataas ang sugar. So sobrang taas kasi ng sugar niya, niresetahan na siya ng insulin. Nung time na yon, lumabas ako, sila lang dalawa ni doktora. Tinuruan siya kung paano i-inject yung insulin. Paggabi, saka siya nag-i-inject, ni-inject niya sa tiyan. Sabi niya, bakit ganun? Parang hindi naman tumatagos yung tumutulo lang sa tiyan ko yung ni-injection ko. After 1 week, hindi bumababa yung sugar. Tapos balik kami ron sa doktora niya. Yun na nga, mali yung pag-inject niya. Hindi tumatagos yung, kumbaga, needle dun sa skin niya. Kaya ang sinasabi niya, ba't daw lumalabas yung tubig dun sa tao ng tao si doktora. Sabi niya, ikaw ang pinaka-memorable kong pasyente. May nagdi-deliver sa bahay ng Magnolia chocolate yung nasa bote. Lagi ko yung pinapabili, lagi ang binibilan ni tatay. Tapos one time na-face out na siya. Lagi ko pa rin hinahanap. Gumawa siya ng paraan para makainom pa rin ako noon. Hindi ko alam, Milo na pala yung nilalagay niya, iba na. Pero ako tuwan-tuwa pa rin kasi bata pa ako, hindi ko alam. Clown yan si tatay. Hindi ko makakalimutan until ngayon, natatawa ko parati. Na nagpaalam si Glee na papakasalan niya ako. Ang sagot niya lang, okay, good luck. Noong tayo nakain, naalala mo yun, tayo naninensting, 3, sa kamuning.
may dumamalaking daga. Doon ka na nagpatuloy sa ibabaw ng mesa, sa takot mo rin sa daga. Yan ay takutin sa daga din eh. Parang ako, mas lala nga. Oh. Naalala ko lang nung birthday ko, nandito si Atilito at si Kuya Cesar. May naisip si Kuya Cesar na kwento tungkol sa panliligaw sa Indang. Yung daw bahay ng kanyang pinuntahan, nanililigawan niya. Siyempre, nagalang siya, nahihiya. Kahit paano, papasok na daw siya ng bahay, nag-alis siya ng tsinelas. Nakita siya ng lola nung nililigawan niya. Ang sabi uy, suot mo na yung tsinelas mo, mas madumi pa yung paa mo sa tsinelas mo. May barkadahan kasi kami, kagaya ni Kagawad Bonnie, si Ronnie, si Mr. Dison, si Kabayan, si Floyd, kasama din namin, si Mang Tano, kaya ang tawag namin si Cesar Mang Tano. Yan ang mga magbabarkada noon. Ang pinakamasaya noon, lagi kaming nasa timog. Bawal sumama pag nakasapatos. Kaya kami tinawag na Tsinelas Boys. Member din po namin si Danny dyan. Ang nagpauso naman po noon, Tsinelas Boys, ay si Kabayan. Dahil hindi po nagsasapatos yun. Aalipungahin at mabaho ang paa nun. So darling, darling, stay. Yesterday, when I was Ang hindi ko lang malimutan sa iyo, Cesar, ay yung pagka kayo ay natutulog ni nesting at kayo ay magkaabay sa banig. Ang hindi ko malilimutan sa ating samahan, yung kita'y nagkasama na sa Kamuning. Pag ako'y kumakain ay talagang naalaala ko ang iyong pagkain. Napakasarap mong kumain. Ini napakasarap na kasama sa mga okasyon. Lagi yung may nakahandang mga komedyanting katatawanan na mga istorya. Ang hindi ko malilimutan, pag kami pupunta niya ng birthday, ay lagi kami magkakasama. Aba, ay lagi na kami magkakasabay. Kakalabas ng hapon panakbuhan ng pauhin, mag-iigib pa. Makakagalitan na kakangkusta na yun. Tagal kami nagsama dito sa palengke, more than 30 years na. Tuwing hapon, pagkakagaling yan sa tindahan nila, hindi pwedeng hindi yan sisilip sa amin. Nung nakatira kami sa Kamuning, parang kapatid ang turing nila sa akin. Alagang-alaga nila ako. Minsan nangarap yan na magsilbi sa bayan ng Alfonso, pero hindi siya pinalad. Pero ganun pa man, mas marami siya natulungan kasi napalapit siya sa ating Poong May Kapal. Napalapit siya gawa ng kanilang fellowship. Yun, nagpapasalamat kami doon kasi yun siguro ang tawag sa kanya ng ating Poong May Kapal na pagsilbihan na lang siya at mas marami pa siyang matutulungan. Nagpapasalamat lang kami, hindi niya minana yung pagiging babaero ng Tatay Kustan. Ay, naku, si Cesar ay tahimik lang. Pinibiro ko nga ako minsan sabi ko hindi ka kasing bibo ni tatay mo. Pag dumarating po yung time ng mga seminars namin, praise and worship, no, nagkakasayahan kami habang kami umaawit ang papuri. Habang nagkakatawanan, masaya nagpupuri. Si Brother Cesar, makikita mo yung kagalakan niya, yung kasaya niya. Pero habang siya nagagalak, umiiyak. Si Brother Cesar lang po ang gano'n. Nakangiti siya, pero tumutulo yung luha niya. Yan ang tatak ng isang Brother Cesar. Hindi matatawaran ang kanyang pagluha. Habang nagkukwento ng masaya, kami nagtatawanan. Siya umiiyak habang nagkukwento. Kahit prayer sa pagkain, iniiyakan niya. Naalala ko pa itong si Brother Cesar. Kami ay pumunta sa isang prayer meeting sa Novaliches. Sinundo ko po siya sa Kamuning. Wala kaming service. Nag-commute kami. Inakyat namin yung danan sa may Arayat. Kita ko yung kahit alam ko na nahihirapan na siya. Pero pagsunod nga niya sa tungkuling inaatang sa kanya ay talagang kinaya niya hanggang makarating kami ng Novaliches. Ganyan si Brother Cesar. Napakasaya namin nung kami nagpe-fellowship sa Makati. Lagi kaming very busy at saka marami kami mga kasama. Naalala ko nung bata ako, sa school, lagi niya akong hinahatid. Dadalan ako ng lunch sa school. Nung ako tumira sa kanila sa Kamuning, siyempre may pa ako nun, wild pa, bata pa. Hindi nawawala sa kanila yung laging payo. Pagsasabihan kanya. Lahat naman na sinasabi nila para sa ikagaganda ko rin. Natatandaan ko pa nung nanliligaw ka kita. Fiesta noon, sabay-sabay tayong nanonood ng drama. Hindi ko malilimutan sa'yo nung tayo nagkaroon ng banding. Tayo mga couples kasama sina
Naoya, sa Boracay. Saya-saya natin kahit hindi kami marunong maglangoy ni tita, talagang sakay pa tayo doon sa bangka. Nung bata pa kami, di ba, lagi, nadyan kami naglalaro ni Carla ng badminton. Si Mang Cesar, andon, laging palabate, laging nakangiti. Tapos dito naman sa barangay, parang siya yung designated prayer leader namin. Minsan tinawag ako sa may gate, meron daw iaabot. Aba, ay pala patikim daw. Harvest nilang hipon. Hindi merong handa kami. Kailan ba yun? Natutuwa ako pagka nakakainom si Cesar. Nakabrief, nagtatadyak dyan sa sahig, ganun lang. Elementary pa ako. Pumupunta siya sa amin, sa Quezon, kasama ng kapatid ko, hanggang dumating na ako dito sa Manila. Siya na din yung lagi ko nakikita, palibas sa kapitbahay. Nung nasa grade school ako, every time na nagkakaroon ako ng magandang grades, kada uwi, carlings yan. Lagi kami nagka-carlings. Kasi favorite niya yun. So, yun yung time na na-introduce kami ngayon sa carlings. And second, hindi ko makakalimutan kasi sabi ni nanay, never nagpapalit ng diaper yan si tatay. Never nagkakarga ng bata. Which is, all of that, ginawa na kay Gabi. And really, really proud of him. And thank you. Nung pandemic, ito recently lang, yung mababalitaan mo lang na umakit ng puno, bumaksak, nahampas yung mukha sa sahig. So, emergency. May time pa na ako yung na-assign na sumundo at maghatid sa hospital. Yun. Hindi ko lang nakakatawa o nakakatakot, pero nakakaaliw. Kasi sa age niya, ang likot-likot. There are so many songs in me that won't be Happy birthday, Mang Cesar! Sana po madagdagan ka pa po ng 80 years ni Lord. And sana dagdagan mo pa yung dinadala mong sa akin, pinapadala mong gulay. Charing, joke lang po. Very grateful po ako na naging parte ka ng barangay at saka ng previous council bilang isang lupon. At sa totoo lang, namimiss ka namin. Kung kaya mo na, balik ka. Laging bukas po ang pintuan ng barangay para sa'yo. Happy birthday po ulit. God bless. Maligayang arawan, Lupon Cesar! Mabuhay ka hanggang gusto mo! Once again! Hey, Lupon Cesar! More birthdays to come! Sir, happy birthday. Sana umabot ka ng 100. Maligayang kaarawan pa rin, Cesar. Happy birthday! Happy birthday ulit sa iyo. Kuya Cesar, happy birthday! Cesar, happy birthday. Cesar, happy birthday! Happy birthday, Cesar! Happy birthday! Happy birthday, Cesar! Happy birthday! Cesar, happy 80th birthday! Maligayang kaarawan sa iyong 80. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Cesar, maligayang bati sa iyong pagsapit ng iyong 80th birthday. Happy 80th birthday! Happy birthday ulit! Happy birthday! Sir, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Kuya Cesar! Happy birthday! Happy birthday, Pare Cesar! Maligayang kaarawan po. Happy birthday po. Masagana at mapagpalang araw ng inyong kaarawan. Congressman at sa'yo, alamat ng Kamuni, happy birthday. Happy birthday po, Ninong Cesar! Happy birthday, Princesa! Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday, Tatay. This is for you. Happy birthday, Tata. This is for you. Happy birthday, Tay! Happy 80th birthday, Tatay! Tay, happy birthday. Tay, happy birthday. Happy birthday! Happy birthday, tatay. I love you.